sa ating ginagawa. Kahapon wala, nasira tayo dahil may power interruption nga dito sa amin. Yan, ngayon lang kami nakagawa uli ni Randy. Ito na yung isa na full weld na rin. Tapos ito na yung mga hinges. Gagrind ko na. Tapos bali babasalan ko muna dito sa magaspang bago yung flap disc para mapatuyo natin bago pinturahan. Ito na yung isa, yung kapares nya. Ayan, pinufull weld na lang ni Randy. Tapos nyan yung mga hinges tsaka yung kanyang barrel bolt, papalagay ko na rin. Tatapos lang ng ulan. Ayan, medyo maambon-ambon pa. Okay, tirahin ko na to. Ayan, nakakaisa na ako. Sinabayan ko na rin ng body filler yung mga pinag-weldingan dito sa mga kanto. Ayan. Ito okay lang to, ayos na to. Mga konti-konti na lang. Tapos ito na yung isa. Habang nilalagay na lang yung hinges. Bago pala maglagay nito, kailangan magkalagyan ng bara para hindi siya bumaloktot. Pagka kasi walang yan, ihigupin ng welding yan, babaloktot ito. Kailangan may bara, pinaka-support nya. Naka-clamp lang o kaya i-weld kung walang clamp para hindi siya bumaloktot. Ayan, diretso pagka walang yan, hindi mo sinapinan dito, hihigupin ng welding yan, babaloktot. Two by 2 nga pala size ng mga hinges na to. Yung ginamit ko dun sa gate dito sa harap, 2 by 3 yun, kasi yung frame dun 2 by 4. Pagka mga ganito 2 by 3, yung hinges nya na ganito 2 by 2. Yung 2 by 3 mas mahaba dito, mas malaki. Ayan, nilagay na namin yung barrel bolt para isang weldingan na lang. Pero yung nun doon na i-actual para swak na swak. Ito isusuotan ng barrel bolt doon sa kabilang pagka na-install na, doon na lang ilagay ito. Kaya mainit na naman kanina bumulusok yung ulan Tapos na yung gate, grind na lang to. Minsan natapos ko nang i-grind. Ayan, napatuyo-tuyo ko lang. Body filler ko rin itong pinag-weldingan dito sa mga sulok. Break time muna. Ito katapad Ito na kasama namin yung service door.
Yan. Tapos na sana. Tapos na sana namin kung hindi lang nag brownout kahapon. Yun, madali lang yun eh. Wala nang, pag na-frame mo ito, nailagay mo yung mga vertical nun, yan na. Dito lang dito medyo matrabaho kasi may hinges pa, may barrel bolt, may foot bolt. Yung mga grills sa ano, madali lang yun. Pag na frame tapos vertical, pag na yun na yun. Sasalpak na lang doon. Grind na lang. Get time muna. Okay, pack up na. Ayan, tapos namin yung gate. Yan, pati itong service door. Bali ito, i-grind na lang yan. Yung dalawa tapos na. Masilihan ko na rin yung mga pinag-weldingan sa mga kanto. Ayan. Hindi tayo naantala kahapon na i-assemble sana lahat, pati yung mga grills. Yan, para sa mga grills na lang yan. Storeboy pa itong ulan. Yan, nagligpit na kami. Ito na lang muna to. Pag sinipag ako bukas, gagrind ko to. Boss. Oh, sige. Oh. Okay. Kalas. Good morning. Napinturahan ko na itong magkapares na ano doon sa gate. Yung isa yun, tapos na rin yun. Konting ano na lang, masilya. Tapos ito na yung isang grills. Piniframean na namin. Puputol muna kami ng mga pang vertical. Sukatin ko muna. Bali first coat pa lang yun. Papatong ko pang isa. Pinapatuyo-tuyo ko lang. Manipis pa yan eh. Ayan, na second coat ko na to. Okay na to. Ito hindi pa, isang patong pa to. First coat pa lang yan. Yan yung dalawa, okay na. Tapos na to. Ito na yung grills. Full weld na lang. Ano muna, break time. Prepare ko yung isang grills. Ganda yung panahon niya na kasama. Okay, time check tayo. Lasing ko na. Ayan na, kalis lang ni Randy. Ayan, pinturahan ko na itong isang set na gate, tapos yung service door, isang grills. Ito yung isa, ginagrind na lang namin. Bukas matatapos lahat to. Hindi ko alam kung baka after lunch makapag-install kami. Sana wag munang umulan para hindi tayo naistorbo. Kanina umulan na naman eh. Ayun, tanghali. Bali yung isa na lang na ano yan, isang set na lang na grills. Ayun, nakatabas na yung mga pang frame nun. Tapos ito pa yung pang ano natin, pang vertical. Inshallah bukas. Ayan, ito yung isang set. Ito yung pinakamahaba. 245 ang haba niyan. Yun din sa unang span. Ayan, ang ganda-ganda.
Primer lang yan. Bali usapan namin doon, primer finish lang. Yan, epoxy primer. Ganda naman, oh. Linis. Iba talaga pagka spray. Pero kung brush yan, nako, ano yan. Daming kulubot. Yung binigay na ano sa akin, thinner, nung bumili ako, thinner, hindi nila tiningnan. Lagi wala kasing label eh. Buti naamoy ko. Nakabuhos na ako ng konti, pero hindi ko naihalo. Naamoy ko paint thinner. Ayun, tinanggal ko. Buti may mga tira pa akong lacquer thinner dito. Walang label kasi yung galon, kaya hindi nila alam na paint thinner pala. Ito, yan. Anong label? Dito sa ubo. Nagtanim kami ng mga ano. Naglipat kami ng tanglad. Ayan, dami oh. Wala tayong may tatanim dito na iba. Kakahigin lang ng manok. At least ito oh. Hindi naman nila kinakain to eh. Hindi nila makakahig yan. Para hindi lang sayang yung ano, yung lupa. At least may hinihintay tayo na tumubo dito. Kung tatamnan kasi natin ng ibang mga gulay eh, baka mga manok lang ang makinabang. Kakahigin lang nila sigurado. Yan o, dahil namin na itanim. Ito nauna pa to. Nung Sabado pa yata ito na itanim namin. Tapos ito yung bago. Inubos ko yung nandun ito. Lilipat ko pa ito. Kaso sa ibang araw na. Yan o. Ito mga kumapal na kumapal. Ganda o. Yan o. Kung sinong gustong ano, tanglad. Ayan, dami o. Parang kugon sa kapal. Ako, pag nabuhay lahat yan, dami nating tanglad. Pambenta na yan. Yung sabog tanim natin dun na palay, inano pala ni Negro, binagbag niya ulit. Wala raw asenso. Tapos nagpatanim pala siya ngayon. Galing lang siya dito, kumuha ng panggastos. Tapos na yung tanim, kanina pa. So ngayon lang siya pumunta, kumuha ng panggastos. Ayun, doble gastos tayo. Wala, ganun talaga. Pinsala tayo ng ulan eh. Ang nangyari kasi doon, pagkasabog tanim, halimbawa nagsabog tanim siya ngayon, doon naman bumanat yung ulan. Nung kasagsagan ng bagyo yata yun, bagyong si Karing. O yun, naipit yung mga ano, yung mga binhi. May tumubo pa isa-isa, kokonti. Hindi rin daw aasenso, kaya binagbag niya na lang. Yun, naghagilap siya ng punla, yung mga sobra-sobra dyan sa mga katabi natin dyan. Yun, naisara naman. Ay nako, nangingisa kanina ng may 5,500, 5,150. Lagi nga nang pinupungunan natin sa mga tanim natin, mga kamote tsaka yung palay na yun. Abot na ng 30,000 yata. Sana naman makabawi, may balik sa atin kahit ano lang, pangkain. Ito, malaki-laki na rin pinuhunan natin dito sa mga kamote. Mas malaki ngayon kaysa dun sa nung nakaraan. Kaysa naman sa nakatiwangwang yung lupa, wala tayong hinihintay. Ganyan talaga yung ano, pagpa-farming. Di natutuloy yung bunga mo. Nalalaglag yung mga bulaklak mo. Nakaka-recover pa lang eh.
Medyo na ano siya, na stress. Okay, bukas naman, pauwi na po. Ayun, magandang tanghali na. Yan, last na lang ito. Ginagrind na lang namin. Itong isa na pinturahan ko na yan. Ayos na to. Bibiling na lang. Dito na namin masilyahan para mapinturahan na rin. Tingnan namin kung makapagdala kami mamaya. Yan, ibibiyahin na namin yung mga gate tsaka isang grills. Yan. Bukas na namin store. Wala na, medyo nahabol pa kami ng oras eh. Wala nga nila eh, 3:10 na. Alis dyan pa, huwag ka sasama. Okay, nandito na tayo. Babaan muna natin. Bukas na may ano to. Okay. Yan o. Hindi gaanong tumaba yung bunga, pero napakarami, sobrang dami. Magulang na oh. Sobrang dami kasi oh. Haba oh. Ang dami dito oh, kapal oh. Ayun na yan. Sa atin lang oh, gulang na oh. Sabi nila kung ilan daw yung dahon na natitira, ganun daw lang yung ang itirang piling. Kung ilan yung dahon na healthy pag namuso. Halimbawa 10 yung dahon na natira, 10 piling lang. Kasi yun yung magsusupply ng nutrients sa mga bunga. Yung isa may may puso na naman yung isa, kaya tinanggal ko na to eh. Ayan. Mataba, mas malaki yan. Mas malaki to. Mas mataas kaysa dun sa isa. Ayan ang dami rin ito. Ang laki pa ng puso eh. Binawasan ko na rin yung mga dahon-dahon na natuyo. Ayan nilaglag ko dyan. Good morning. Nandito na kami. Ayan, layout muna namin yung mga sisinsilan para salpak na lang ng salpak. Ano papababa din? Yan ang gamit. Okay, update muna tayo. Yan, nakakadalawa na kami oh. Ang bilis lang. Ito, tapos na. Weldingan na yan. May napalitaw kaming mga stirrup. Doon na namin pinakapit. Tapos tititikin na lang ng halo yan. Masaraduhan. Tapos sabay na rin. Body pillar. Ito naman ang ihahanda ko. Itong dulo. Ihuli namin yung gate. Medyo matrabaho itong gate eh. Ito may mga nakaabang to na 16mm dito sa gitna. Pagwe-weldingan ng gate.
Pero yung ano niyan 12mm yung rebar niya. Nilagyan ko lang siya ng extra na 16 sa gitna para doon kumapit yung ano, yung welding. So babawasan pa ito lupa, medyo matambok dito. Sasayad yung gate natin. 9:35. Mainit. Okay. Ayan o. Kompleto na. Na-full weld na ito. Bali, pipitikin na lang namin yan. Ito na, ilagay na rin itong service door. Ano ito doon? Ay, yung nakaharang pa pala. Hop. Medyo maganit dahil walang langis. Yan dito may allowance siya na 5 cm dahil lalagay pa yung 2x2 dito. Kasi lalagay nito ng deadbolt, hindi uubra dito sa ano sa semento lang. Kukulan mo ito kaya pakabagyan kayo niya 10 cm. Okay, ayan na. Ang ganda-ganda. Ayos na. Yun o. Bali yung ano na lang pala, yung foot bolt, yung pinaka sleeve niya sa ibaba. Ihuhuli ko na yun dahil balak pagawa nung may-ari to, yung garahe, para sasabay na lang pag pinloringan to. Pinapa-flooring to sana. So, usap muna kami. Yan, pinapabubong na to. Gandun sa likod. Tapos papa-flooring. Yun lang, ganun lang. Ayan o, simple lang yung design. At least secured yung ano, yung lote. Wala na makakapasok. Palis na si Randy. Yung sundo niya. Namingwit pala sila. Lumugin po ata tintugak manong mo. Ito. Bingwit nila oh. Boss. Sige. Good morning. Andito tayo sa site. Yan, binalikan ko itong mga ni-install nating mga gate kahapon dahil medyo maganit, lalo na ito kahapon. Dahil nung pagpintura ko, yung mga pinturang, may mga pinturang umano dyan sa mga bisagra. Pero ngayon ayos na, yan oh, lambot na. Nagdala ako ng langis at saka WD-40. Nakalimutan kong dalhin kahapon ngayon ayos na, napakadulas na. Pati ito nalagyan ko lahat. May mga butas ito yan, pag naglalagay nga pala nito ng mga bisagra, kailangan laging nasa taas yung butas nitong bisagra. Diyan nilalagyan ng langis yan yan. Dapat pag naglagay nasa taas. Hindi ko nagaanong naipakita kahapon yung ibang mga detalye kung paano namin to nilagay, mga technique, dahil minadali namin ni Randy pinapos namin kahapon para hindi na namin balikan ngayon. Tinapos namin i-install kahapon, dalawa lang kami. Yan, hindi ko na naipakita yung mga ibang detalye ng pag-install namin. So yan, ito madali lang ito. Bali ikakat lang yung konkreto,
kung saan tatama itong mga nilagay nating bracket na to, tsaka sa ilalim. Tapos yung mga may lumitaw na bakal, doon na namin in-spot. Yung mga wala, nagbaon lang kami ng ano, ng mga kabilya na 10mm yan, tsaka dito sa baba. Tapos dito, ito medyo tricky yung paglalagay nito, yung sa gate. So ginawa ko kahapon, kinuha na, tingnan nyo, magkakalibil yan, taas na yan, isa libilasyon yan sa taas yan, para magandang tingnan yan. So yung libilasyon nito, dinrap ko lang yung kung yung taas nitong gate. Maglagay lang ako ng ano dyan, ng reference ko dyan. Ito yung guhit. Tapos naglagay ako ng tubular na 2x3 kung saan doon ko ipapatong ito. Yan, magkabila. Para pagka pinatong mo, yun na yung libilasyon nun. Tapos yung preparation nito, kailangan na sinsilin muna yung mga tatamaan ng hinges. Yan, palitawin yung bakal para doon mag-welding. Tapos iseset to sabay iseset. Naglalagay lang kayo ng spacer dito, yung tamang ano lang, tamang spacer lang. Yan, tapos lalagyan ng ano dito, ng bara, tapos ikaklam para diretso. Yan, tapos yun na, pag nakuha nyo na yung alignment, pwede nyo nang i-welding. Tapos kailangan maglagay din ng allowance dito. Pagka sobrang dikit nito dito, pagka pinihit yan, tatama ito dito, babangga. Kaya kailangan may allowance kayo dito, at least mga 2.5 cm. Yan, nilagay ko dyan 25mm o 2.5 cm. Yan. Tapos pag maglalagay nito, laging huli dapat itong suksukan ng barrel bolt. Yan. Ito pwede nyo iuna to, pero ihuhuli nyo to. Tapos pag ilalagay ito, kailangan wala nang nakaano yan, wala nang sapin sa ilalim. Minsan kasi pagka may sapin yan at nilagay nyo to, may posibilidad na bababa yan, mawawala sa alignment. Kaya kailangan pag ilalagay ito, wala na kayong ano dyan sa ilalim, yung nakasapin. Pero kailangan nakafix muna lahat yan, naka-welding na lahat, para hindi na talaga gagalaw. So yun, minsan kasi sa pagpa-fabricate pa lang nilalagay na to, minsan mahirap itama yung ano nya, mahirap itama yung barrel bolt doon, minsan nawawala sa alignment. Kaya kailangan pagka na-fix na, saka ilagay to para sure ball. Dali lang naman yun. Yan. Yan, yan. Kailangan may allowance. Tingnan nyo, halos konting-konti na lang. Mas dikit na.